Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay makakasama natin ang isang estudyanteng nanggaling sa Nerso Mabinay Campus. Kasalukuyang kumukuha ng kursong Bachelor of Secondary Education, Major in Filipino, na siyang magbabahagi ng kanyang kaalaman at magbibigay impormasyon tungkol sa dulaang Pilipino. Please help me welcome walang iba kundi si Binibining Maria Isa Siloso Katipay. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito ako sa inyong harapan upang ibahagi ang aking kaalaman at magbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa dulaang Pilipino. Pero bago ko pa man simulan, nais kong ipakilala ang aking sarili. Ako nga po pala si Binibining Maria Isa Siloso Katipay, 20 taong gulang. Kasalukuyang nag-aaral sa Nerso Mabinay Campus at kumukuha ng kursong Bachelor of Secondary Education, Major in Filipino. At kasalukuyan namang nakatira sa Barangay New Namangka, Mabinay, Negros Oriental. Bago pa man simula ng aking pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay ng karagdagang impormasyon, kamusta naman po kayo? Mabuti naman kung ganon. Ang dula ay isang anyo ng sining na naglalaman ng mga salita at aksyon na ipinapakita sa entablado. Ang dula ay isang paraan upang maipahayag at maipabatid natin sa ibang tao ang ating nararamdaman o ang ating saloobin. Ang salitang dula ay nanggaling sa wikang Ingles na drama na nanggaling naman sa Gregong salita na ang ibig sabihin ay gawaing pang-aktor o pagganap. Ito ay paraan upang maipahayag natin ang ating mga nararamdaman. Ito rin ay paraan ng pagpapahayag ng mga isyong panlipunan, kwento at damdamin. Ang dula ay naglalaman ng iba't ibang emosyon. Maring ito ay tungkol sa pag-ibig, tuwa, galit, at pagkasuklam. Ang dula ay nagbabago-bago. Depende ito sa ating mga henerasyon. Noong una kasi, ang dula ay yung sa ating ninuno ay yung awit lamang, yung mga kurido, at habang tumatagal, ang ating dula ay patuloy na nag-a-adjust at umuunlad sa mga modernong tema at issue. Ang kahalagahan ng dula at ang layunin nito ay maipahayag o maisagawa sa entablado at maipakita sa mga manonood o mga isa rin itong anyo ng sining na nagbibigay inspirasyon sa mga manunood. Ang dula ay nagbabago-bago. Mayroon ngang mga uri ng dula. Trahedya, kung saan may mangyayaring kalunos-lunos sa mga karakter o kung maaari ito ay mamamatay. Melodrama na may na nagtatapos ito or naglalaman ng mga musika at ng emosyon ng mga karakter. At komedya, kung saan nagbibigay aliw, katatawanan sa mga manonood at sa mga ibang tao. Ang dula ay maaring ito ay bunga or katang-isip lamang. Manakabatay ito sa katotohanan or katang-isip lamang. Meron kasing mga dula, ng dula na noong unang panahon kasi, ang dula nila ito ay tungkol lamang sa awit or sa pagkanta at habang tumatagal ito ay umuunlad. Kagaya nga ng sinabi ko kanina sa mga sinakop ng mga
Dahil sa mga pagsakop ng mga dayuhan sa ating bansa, mas umuusbong at umuunlad na patuloy na nag-a-adjust ang dula. Ngayon, tayong mga kabataan ay nagagamit din natin at napapahalagahan at dapat nating pahalagahan ang dulaang Pilipino. Dahil ito ay kultura na natin at nanggaling sa ating mga ninuno. Kailangan natin itong pahalagahan dahil sa pamamagitan nito, tayo ay makapagpapahayag ng ating mga saloobin. Mayroong mga elemento ang dula, bahagi, at sangkap. Ang elemento ng dula, ito ay mga tagpuan, tunggalian, at marami pang iba. At ang bahagi nito ay yung yugto, eksena, at tagpo. Isa sa mga, kung hindi man tayo magaling sa awit, sa pagsulat, meron naman tayong talento sa pag-acting. Alam ko marami sa atin dito ang may iba't ibang talento. Siguro nga ay natatago lamang ito. Pero pagdating ng panahon, ito ay lalabas at magagamit natin. Sa pamamagitan ng dula, ay napapaunlad ang ating mga kakayahan kung ano ang kaya nating gawin. Sa pamamagitan din nito, ay may mga napupulot tayong aral at naa-apply natin sa ating sarili. Kaya, huwag nating kalimutan na ito ay nagtutulong sa atin, tumutulong sa atin upang maipalabas natin kung sino tayo, kung ano tayo sa mga tao. Huwag nating itago yung mga talentong pwede naman nating ibahagi sa iba. Alam ko at alam nyo na ang dula ay hindi lamang tungkol sa pag-awit, kundi marami pang iba na pwede mong kayang. Marami pong mga dula ang nanalo ng iba't ibang parangal. Kilala ang mga dulang ito sa pagkakilala ng Shasha Satorna di Musical, isang komedya musical na nagwagi ng Aliw Awards bilang Best Stage Musical. Pangalawa, ang huling El Bimbo, isang dula na nagwagi ng mga Gawad Buhay Awards sa iba't ibang kategorya. Rishomon, isang dula na nagwagi ng mga Gawad Buhay Awards at mga Palanca Awards. Mabining, Mandirigma, isang dula na nagwagi ng mga Gawad Buhay Awards at Carlos Palanca Memorial Awards. Ang paglilitis ni Mang Serapio, isang dula na nagwagi ng mga Aliw Awards, Palanca Awards at Gawad Buhay Awards. Mga kilalang manunulat ng dula sa Pilipinas. Kauna-unahang makatang Pilipino na kilala sa Amerika. Kilala ang mga ginawa niyang sagisag ng Republika ng Pilipinas tulad ng monumento ni Andres Bonifacio sa Grace Park, Caloocan, ang oblation sa pamantasan ng Pilipinas at ang estatwa. Ito ang tumulak upang maging kilalang manunulat si Palma. Si Chon ipinanganak noong Abril 7. Mga kilalang mandudula si Severino Reyes. Pangunahing manunulat ng Zarzuela si Severino Reyes. Manunulat ng manggagawa. Ang isang responsableng mamamayan, sumulat ng unang nobela na pinamagatang Benjamin noong 1907. Ito ay binase sa sulat mula sa seaside. Tinanggap niya ang gawad balagtas mula sa unyong mga manunulat sa Pilipinas. Mga tanyag na manunulat sa larangan ng panitikang Filipino.
mga artikulo sa kategorya ng mga manunulat mula sa Pilipinas. Pinamunuan ng manunulat na si Rosa Sevilla. Kilala rin siya bilang manunulat ng mga manggagawa sapagkat isa siyang pinuno ng mga Pilipinong manggagawa at sa kanyang mga pagpuna at pagsusuri sa mga kawalan ng katarungang naganap sa Pilipinas noong kapanahunan niya. Si Santos kilala bilang si Lope Key. Si Ana Rica Rodriguez, pinanganak by Ana Rica Rodriguez, August 27, 2000. Ang dula ay isang uri ng panitikan na naghahati ayon sa ilang mga yugto at tagpo na pinakalayunin nitong itanghal ang tagpo sa entablado o sa tanghalan. Ang pagpapahayag maiayon kay Yeben 2004. Mga anak at mag-asawang si Rufino Reyes at Andrea Rivero. Napukaw nito ang atensyon na tungkol sa teatros na isa rin sa mga focus ng kurso. Ito ang mga aktres ng mga kanilang mga dula, kasama na ang mga pangunahing impluwensya sa mga kaunlaran ng Pilipinas, kaniyang sarili at sa kaniyang mga isinulat ang part ng mga babae sa kasaysayan ng Pilipinas. Mga bantog na manunulat sa pagdating ng mga Kastila ay kilalang pinapaganap ang mga tradisyon Europea. Ipinalagay siyang Pietro Loredo ng mga Pilipino nagsasalita sa Kastila. Mga bago at mga kilalang manunulat sa rehiyon 6. Ilan lamang ito ang mga tanyag na manunulat, mga kilalang manunulat ng comics sa Pilipinas. Nagtapos siya ng Bachelor of Secondary of Philosophy and Letters sa Universidad ng nagpapasayahan ng mga manunulat ng mga maglabas ng tradisyon sa duplo o isinadulang debate sa tula sa uso noong araw, ngunit naalos na ang noong mga 1920 isang pinuno ng mga Pilipinong manggagawa na sumuri ng katawan ng karunungan na ganap sa Pilipinas noong kaniyang kapanahunan. Santos bilang ama ng Bararila. Tinaguriang isa sa magaling na executor na bansa si Guillermo Tolentino. Na-establish noong 1974, the organization was first known by the English version of his name, the Writers' Union of the Philippines. Kilala rin siya bilang manunulat ng mga manggagawa sapagkat isa siyang pinuno ng mga Pilipinong manggagawa at sa kaniyang mga pagsusuri sa mga katarungang naganap. Ngunit anuman nga ba ang mga elemento ng mga bumubuo ng isang dula? Mga nilalaman, unang hatid, ang pagganap. Pangalawa, hakbang, ang mga tauhan. Ikatlong bahagi, ang mga tema. Ikaapat na bahagi, ang estratehiya ng direktor. Pangwakas, unang hatid, ang pagganap. Ang unang mahalagang bahagi ng dula ay ang pagganap, na kung saan ito ang proseso kung saan ang mga aktor ay bibigyan ng buhay ang mga karakter na nilikha ng manunulat. Ang kanilang mga kilos, mga salita, at mga emosyon na nagdulot ng malalim na koneksyon sa mga manunood.
Disenyo ng pananaliksik, halimbawa, at ang kahulugan. Sa pamamagitan ng mga pagganap, nagiging buhay ang mga salita sa entablado at naging tunay na tao ang mga karakter. Pangalawa, ang mga tauhan. Ang mga tauhan sa isang dula ay ang mga sentro ng kwento. Sila ang nagbibigay buhay sa mga salaysay at nagpapakilala ng mga karanasan ng mga tao. Ang mga tauhan ay may kani-kanilang personalidad, mga pangarap at mga tungkulin sa kwento. Sa pamamagitan ng mga pag-uusap, mga pagtatalo at pagkilos ng mga tauhan, nabubuo ang ng maayos na pag-uusap ng kwento. Ikatlo, ang bahagi, kung ito ay ang tema. Ang dula ay hindi lamang tungkol sa mga tauhan at kahit sa mga salita na ginagamit, kundi pati na rin sa mga paksang pinag-uusapan. Ang mga tema sa dula ay maaring tumatalakay sa mga pampersonal na karanasan, mga panlipunang isyu, pangkasalukuyan, o mga pangkalahatang kaisipan at moralidad. Sa pamamagitan ng mga tema, nagkakaroon ng malalim na pagtatalakay at pagsusuri sa mga isyu at pagbabago sa lipunan. Ikaapat, ang bahagi kung saan ang estratehiya ng direktor. Ang direktor ng isang dula ay gumagamit ng iba't ibang estratehiya upang maipahayag ang kahulugan ng kwento. Ano ang demand or kahulugan, konsepto at ang halimbawa? Ito ay maaaring isama ang musika, ilaw, disenyo ng entablado at iba pang elementong pampatanghalan. Ang mga ito ay naglalayong magdulot ng mga emosyon at ambience ng dula. Ang direktor ng isang dula ay nagbibigay ng tamang timpla, ritmo at pagkasunod-sunod ng mga eksena upang mas mapukaw ang damdamin at pag-iisip ng mga manunood. Sa bawat pagtatanghal ng dula, nagkakaroon ng interaksyon at ugnayan sa pagitan ng mga manunood at ng mga tagapagbigay buhay sa entablado. Ang dula ay nagbibigay daan sa mga manunood na maging bahagi ng kwento at makisalo sa mga emosyon at karanasan na binabahagi sa kanila. Ang dula ay naglalarawan din ng iba't ibang aspekto ng lipunan at kahalagahan ng tao. Maraming tumatalakay. Ito ay isang isyong pampolitikal, panlipunan, pang-ekonomiya at pangkalikasan. Ito ay magiging isang kasangkapan upang ipahayag ang mga saloobin na mga magpag-usap at mga pangarap ng mga manunulat at manunood tungkol sa mga hamon at realidad ng kanilang kapaligiran. At ang huli, sa kabuuan, ang dula ay isang napakahalagang sining na nagpapahayag ng mga kwento ng buhay, mga pangarap at mga laban ng tao. Ito ay nagbubukas ng pintuan para malalim na magtatalakay ng mga isyong kinakaharap natin bilang mga individual at bilang isang lipunan. Kabihasang Mesopotamia at kanilang mga ambag. Ang pagganap, mga tauhan, mga tema at estratehiya ng direktor ay mga mahalagang bahagi ng pagkalikha ng isang napapanahong dula. Sa pagtangkilik at pag-unawa sa mundo ng dula, naging bahagi tayo ng isang malawak at
makahulugang komunidad ng mga manlilikha at manunood na patuloy na nagpapalaganap ng sining at kultura sa ating bansa. Sa huli, ang dula ay isang napakamalaking paraan upang magsalita at magbigay buhay sa mga salita, emosyon at mga pangarap ng mga tao. Sa bawat pagtatanghal, nabubuo ang isang espasyo ng paglalakbay at pakikipag-ugnayan na nagdudulot ng pag-unawa, pagtanggap at pagbabago. Ito ay isang sining na patuloy na binibigyang buhay ng mga manunulat, aktor, direktor, at mga manonood na magpalaganap ng mga kwento ng ating buhay at lipunan. Wala naman, ayon kay Aristotle, ay isang sining na panggagaya o pag-iimita sa kalikasan ng buhay. Ipinapakita nito ang realidad sa buhay ng tao, gayon din ang kaniyang mga iniisip, kinikilos at isinasaad. Ang salitang dula ng nanganghulog ang isang dramatikong pagtatanghal ay nagmula sa unang bahagi ng ika-14 na siglo na may mga ugat na salitang Griego na lumikilos. Alamin naman natin at balikan natin kung ano nga ba ang mga uri ng dula, tulad ng trahedya. Sa nabanggit ko kanina, ang trahedya ay ang ganitong uri ng dula ay nagtatapos sa leche. Mga uri ng dula. Kanina binanggit ko na kung ano ang mga uri, ngayon ay alamin natin. Trahedya ay ang ganitong uri ng dula ay nagtatapos sa isang kalunos-lunos na tala ay malamang sa pagkamatay ng isang karakter. Komedya ay ang komedya ay isang uri ng dula na isinulat upang maging kawili-wili o makaliw sa mga manunood. Ang mga uri ng dula ay nilayon upang pasiyahin ang mga madla. Farces. Ang komedya ay isang subcategory ng komedya. Tawag ng mga karakter at mga sitwasyon labis-labis. Ang farce naman ay umaasa na pakiramdam ng mga magaan ang loob at walang katotohanan at nilayon ang mga ito ng maging mahusay na kasiyahan para sa madla. Domestic dula. Ang mga ganitong uri ng dula ay batay sa normal na buhay ng pamilya at mga kaibigan. Trahedya, komedya. Ito ay isang katang-isip na dula na binubuo ng parehong trahedya pati na rin ang komedya. Ibig sabihin, ang trahedya-komedya ay isang dula na nagsisimula sa isang trahedya at nagtatapos sa masayahing pagtatapos. Melodrama, ang ganitong uri ay kadalasang pinapalaki ang mga karakter at episode na may mga kanta at musika para sa isang padamdaming apilana sa mga manunood. At ngayon naman ay aalamin natin ang mga elemento ng dula. Ang isang dula ay may ilang mga elemento tulad ng balangkas. Ito ay tumutukoy sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayaring nagaganap sa dula. Mga tauhan. Ang mga tauhan ay bumubuo ng isang mahalagang bahagi ng kwento at kasali ang balangkas ng dula. Dialogo. Ito ay tumutukoy sa pag-uusap o pakikipag-ugnayan ng mga tauhan sa dula. Tagpuan. Ito ay tumutukoy sa panahon at lugar na kung saan itinatanghal ang isang kwento, isa itong mahalagang bahagi ng dula. Salungatin, ito ay tumutukoy sa hamon ng kailanman lutasin ang mga pangunahing tauhan upang makamit ang kanilang mga layunin. Resolusyon, ito ay ang paglalahad ng solusyon ng isang masalimuot na isyu sa isang kwento.
Ngayon naman ay mga katangian ng dula. Ang dula ay nangangahulugan ng pag-arte sa entablado. Ang pag-arte ay sangkot sa dula. Ang dula ay nakasulat sa pag-arte ng mga eksena. Ang dula ay ginagawa para mapanood ng mga manunood. Ngayon naman ibabahagi ko ang katangian ng dula. Hinihikayat ng dula ang mga bata na magtrabaho sa sama-sama. Pakikibahagi sila sa mga aktibidad kung saan dapat silang umasa sa isa't isa at matutong magtiwala. Ang dula ay nagbibigay sa mga bata ng outlet para sa kanilang pagkamalikhain. Hinihikayat ng mga dula ang disiplina sa sarili. Ang dula ay nagbibigay sa atin ng paraan upang magkaroon ng pangunawa sa iba. Ibig sabihin nito, kailangan rin natin unawain kung ano ang mga emosyon o mga nais iparating ng mga ibang tao. Ang dula ay isang magandang paraan para makipag-ugnayan ang mga bata at bigyang kahulugan ang literatura o anumang uri ng teksto. Nagkaroon din sila ng mga pagkakataong suriin kung ano ang impluwensya ng personalidad, motibo at aksyon ng isang karakter, ang balangkas. Ang dula ay nagpapaunlad ng mga kasanayan at komunikasyon. Natututo ang mga bata kung paano gamitin ang kanilang mga galaw sa mukha, boses at katawan para magtaghatid ng mensahe sa sinumang audience, maging ito ay isang pakipagpanayam sa trabaho, sa entablado o sa mga kaibigan. Binibigyan daan ang dula na bata na sanayin ang marami ng mga mas mataas na kasanayan sa pag-isip sa isang paglalarong konteksto. Dapat isang mag-isip ng kritikal, ilapit ang kaalaman sa mga bagong sitwasyon, pag-aralan, lutasin ang mga problema, gumawa ng mga desisyon, makipagtulungan lahat ng mga kasanayan sa pakikinabang hindi lamang sa kanilang pagbasa at pagsulat ngunit sa bawat pangunahing paksa sa paaralan. Inihahanda ng mga dula ang mga bata para sa totoong buhay. Sa ating pagmamadali na magkaroon ng ang mga bata ng makuha ang kanilang akademikong pag-aaral. Madalas nating makalimutan ang kanilang personal na panlipunang pag-unlad. Ang mga bata ay inaasahan na maging aktibo, mapanimdim, may kakayahang umangkop, responsible at tumulong lahat ng mga kasanayan na makikitnabang sa kanila bawat aspekto ng kanilang buhay. Tatapusin ko na ang aking pagsasalita. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway ay may natutunan kayo sa aking mga sinabi. Maraming salamat at yun lamang po.